Napag-usapan natin ang patungkol sa weakness ng mga primordials kung saan ay hindi naman big deal talaga ito pero nagkakos ito ng malaking issue. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So sinabihan nga nitong si Misery itong si Moss na magiging masama daw ang perception kay karera ng mga tao. Then sabi nitong si Rain, sino daw yung Dragonoid na ito? Pero hindi pa tapos magsalita itong si Rain, ininterrupt na siya nitong si Sokka at nagpakilala itong si Sokka sa kanila. Sokka daw ang pangalan niya. Nagulat dito itong si Moss kasi ang lakas daw ng loob nitong si Sokka na i-cut off habang nagsasalita ang isang primordial demon. Napaka-insane daw na casually nitong ipinakilala ang kanyang sarili. Para daw kay Moss unacceptable daw yon. Pero surprisingly, hindi daw yun ginawang big deal nitong si Rain sama. So, pinagalitan nga nilang dalawa itong si Moss. Maging si Misery na mas rational compared kay Rain, kampi rin kay Rain this time. Kasi kung narinig daw ni Carrera ang remark ni Moss sa kanya, patay daw itong si Moss. Nakinig naman itong si Moss sa kanila. Pero sabi nitong si Moss, kahit hindi na daw siya dagdagan ng kun sa tuwing ina-address siya nitong si Rain sama. Pakiusap daw, tawagin na lang siya nito sa kanyang pangalan. Kasi hindi daw dapat ganun ka-friendly ang Blue Primordial sa lieutenant ng White Primordial. Pero hindi pinansin nitong si Rain ito. At sabi na lang nitong si Rain, ano daw ang sinasabi nitong si Moss kun? Diba daw, meron nitong potential na manalo sa kanya sa isang battle. Kaya sa tingin niya daw, natural lang na magpakita siya dito ng respect. Pero medyo suspicious daw ito. Kasi hindi lang naman daw sign of respect ginagamit ang kun na honorifics. Ginagamit rin ito kapag ina-acknowledge mo na mas mababa or junior sa'yo ang isang tao. In this case, parang tinitis nitong si Rain itong si Moss. Kaya sabi nitong si Misery, tumigil na daw itong si Rain. More importantly, importante daw yung sinabi nitong si Sokka. Sabi naman nitong si Rain, oo nga daw, pasensya na daw sila. Masyado daw kasing seryoso itong si Moss kun. Kaya nakakatawa daw ang reaksyon nito kapag napagtitripan siya. Nagsalita naman itong si Sokka na ano daw yung sinabi nitong sila Misery sama at Rain sama na patungkol sa important info na galing sa kanya kanina. Kaya sabi nitong si Rain, diba daw ay nag-i-investigate nga itong si Sokka kina Ultima at Carrera. Maybe, meron din daw itong info patungkol kay Testarossa. By the way, nandidiri din daw siya sa may cockroach. Mabuti na lang daw at hindi nabubuhay itong mga ito sa may frozen soil. Kaya dahil daw doon, thankful daw siya kay Lady Valside. Dito, pinag-usapan lang nila ang patungkol sa mga insects. Hindi naman masyado nag-aalala itong si Moss na magbibigay itong si Sokka ng confidential na information. Kasi professional na spy naman daw itong si Sokka. So kung sinabi daw ni Sokka yung mga info na yon, ibig sabihin ay okay lang daw na i-share yun sa iba. Then sabi pa nitong si Sokka, constantly daw sila na naghahanap ng mga weakness ng mga executives. Kasi order daw ito sa kanila nitong si Zoe sama. Marami daw na iba't ibang info. From food preference na katulad daw ng pag-dislike sa may carrots nitong si Benimaru sama. At sa interpersonal relationships na katulad daw ng pag-dislike nitong si Diablo sama kay Testarossa sama. Malawak daw ang range na kino-cover nila. Marami daw dito mga trivial na information. Pero from time to time, nagiging useful. Then tinanong nga nitong sila Rain kung ano daw ang weakness nitong si Testarossa. Pero ang reply sa kanila ni Sokka, pagdating daw kay Testarossa sama ay nahihirapan sila na makapag-gather ng mga info. Na-relieved naman itong si Moss na walang sinabi itong si Sokka patungkol nga dito. Pero hindi convinced itong si Rain. Kaya sabi niya, talaga daw ba? Hindi daw ba takot sa ipis itong si Testarossa? Kung ganun daw, bakit hindi daw nila subukan? Batuhin daw nitong si Moss ng cockroach itong White Primordial. Of course, hindi sumunod itong si Moss dito. Kasi biglang natakot itong si Moss sa thought pa lang nagagawin niya yon sa kanyang lord. Siguradong tapos daw siya dito. Regardless kung takot man ito o hindi sa mga cockroach. Punishable by that daw yung action na yon. Pero ang nakakatakot dito, nakikinig pala itong si Testarossa sa may conversation nitong mga ito. Nagsalita itong si Testarossa. Sabi niya, naiirita daw siya sa may casual conversation nila habang busy siya makipaglaban. Naisipan nga daw niya na mag-pretend na nagkamali siya at mag-cast siya ng spell sa direction nitong mga ito, turning them into dust gamit ang kanyang nihilistic world. Pero hindi niya daw kasi gusto na magpakita ng weakness habang kalaban niya itong si Twilight, kaya maswerte daw sila. Kinilabutan naman itong sila Moss nung narinig nila ang sinabi ni Testarossa. Habang binubuli pala na rin itong si Moss, nanonood pa rin siya sa may laban. Gumagamit itong si Rain ng parallel thinking without any effort. Common fit na daw yon sa mga primordials.
girls, troublesome daw itong si Testarossa. Pero kung si Rain daw ang tatanungin, historically ay merong dalawang pinakamalala na mga troublemakers. Itong mga ito daw itong sila Twilight Valentine at itong si Diablo. Bago daw dumating itong si Rimura sa mundong to, itong dalawang ito na talaga ang pinakamalala sa kanila. At debatable pa daw konti kung sino ang mas malala sa kanilang dalawa. Para daw kay Rain, itong si Diablo ay problematic child, habang itong si Twilight hindi lang problematic, detestable na problematic child ang description niya dito. Basically, kahit troublesome daw si Diablo, lovable pa rin naman daw ito. Pero itong si Twilight hindi daw talaga. Itong si Diablo kasi egocentric nga at nagiging obstacle sa kanila from time to time. Pero itong si Diablo daw nag-ooperate sa kanyang rules and morals. Stick siya doon. Ini-apply niya yon sa sarili niya, pero hindi nito ini-impose yun sa iba. Kaya medyo reasonable pa daw itong si Diablo, habang itong si Twilight naman daw the opposite, imposing itong si Twilight ng kanyang mga ideals. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part, dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.